Araw ng Linggo. Ating pakinggan tungkol sa mag-asawang naging isa ayon kay San Marcos 10 verse 2-16. Ating pakinggan ang kahulugan ng pagiging isa. The meaning of being one. Una, si Jesus ay nagtuturo na ang mag-asawa ay dapat maging isa sa Diyos. Ayon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 17. Ngunit ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Pangalawa, ang mag-asawa ay dapat na magkasama sa paglilingkod sa Diyos at sa pagmamahal sa isa't isa. Colossians chapter 3 verse 18. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Verse 19. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Ito ang aral dito. Una, ang kahalagahan ng kasal, the importance of marriage. Ang kasal ay isang sagradong kasunduan na itinatag ng Diyos. Pangalawa, ang hindi pagpapahintulot sa diborsyo. Ang diborsyo ay hindi pinahihintulutan, maliban sa pagkakaroon ng malalim na kadahilanan at tumutukoy sa sobrang pananakit. Tandaan na ang pagiging isa, being one, ay ang mag-asawa na dapat na maging isa sa Diyos at sa isa't isa. Ito naman ang diin o mga puntos. Ang Diyos ang nagsama ng lalaki at babae at hindi dapat paghiwalayin ng tao. Ang diborsyo ay isang paglabag sa kasunduan ng kasal. Ang pagkakaisa ng mag-asawa ay mahalaga. Sa huli, ang ebanghelyo sa linggong ito ay isang mahalagang paalala tungkol sa sagradong kasunduan ng kasal. Dapat nating pangalagaan ang ating mga relasyon at magsikap na mamuhay ng masaya at matagumpay sa loob ng ating mga pamilya. Sa pagtatapos, mahalaga rin na tandaan na ang mga tao ay hindi perpekto at maaaring magkamali. Kung may mga hamon sa isang relasyon, ang pagpapatawad at ang pagsisikap na lutasin ang mga problema ay mahalaga para sa pagpapanatili ng isang matibay na pinagsama ng Diyos o kinasal. Puri ng Diyos. Hallelujah. Amen.